Magandang araw po muli sa inyong lahat. Salamat po sa bawat isa na patuloy na nakikipag-aralan ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng social media platform na ito, Maniwala. We will continue our apologetics discussion po sa araw na ito, and last time we talked about God being angry. And today, I would like to discuss with you racist God. God misbehaved. Ito po yung ating series, God misbehaved, an apologetics issue. Did God wipe out other nations in favor of one nation? Pinuksa niya at inaalis niya ang isang bansa para sa kapakanan ng isang bansa. The idea of one group wiping out other group is a consistent fear in all ages, especially when it is done by one superior and powerful nation. Yung po bang mga nananakop at mananakop na mga bansa at handang i-wipe out ang isang bansa upang sila lang ay kanilang masakop. Did God wipe out other nations in favor of one nation? Genocide. Ang ibig pong sabihin nito, the deliberate killing of a large group of people, especially those of a particular ethnic group or nation. Yun po yung genocide, ang ibig sabihin. At sa aklat po ng Esther ay meron pong isang lalaki na nag-attempt to kill all the Jews. At ang pangalan po niya ay si Haman. And we will read Esther chapter 8 verse 5 na sabi po ay ganito. Sa gayon tumindig si Esther at tumayo sa harapan ng hari at sinabi niya, kung ikalulugod ng hari at kung ako'y nakatagpo ng lingap sa kanyang paningin, at kung ang bagay ay inaakalang matuwid sa harapan ng hari at ako'y nakakalugod sa kanyang mga mata, naway isulat ang isang utos upang pawalang bisa ang mga sulat na binalak ni Haman na anak ni Amedata na Agageo na kanyang sinulat upang lipulin ang mga Hudyo na nasa lahat ng lalawigan ng hari. Is God misbehaving? Ang Diyos po ba ay may maling ugali? Was the God of the Old Testament behaving inappropriately, unfairly, unjustly by choosing a nation at the expense of wiping out other nations? It's a good apologetics question. So we can defend. Ano nga ba ang totoo dito? Ano nga ba ang issue dito? Ito po ba talagang God simply misbehaving or it was wrong, it was not read correctly lamang ng ibang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos at hindi naniniwala sa Biblia? God promised the nation of Israel that He would give them the land of Canaan. At yun po yung maliwanag sa salita ng Diyos. But they should attack and kill everyone, all including men, women, and children. Kaya ang tanong ng iba, is God misbehaving? Bakit ganon? Why should they attack and kill everyone, including men, women, and children? Meaning, even the innocent people. At ito po yung nasa Joshua chapter 10, verses 40 and 42. So Joshua struck the whole land, the hill country and the Negev and the lowland and the slopes and all their kings. He left none remaining, but devoted to destruction all that breath, just as the Lord God of Israel commanded. And Joshua struck them from Kadesh Barnea as far as Gaza and all the country of Goshen as far as Gibeon. And Joshua captured all these kings and their land at one time because the Lord God of Israel fought for Israel. Is God a racist God? We all read the conquest of Canaan. Ang pagsakop sa lupain ng Kanaan. And si Josue ay inutusan to wipe out the Canaanites. Ubusin ng mga Canaanites. This seems odd for God to us, hindi po ba? Parang, bakit ginawa ng Diyos yun? Bakit sinabi ng Diyos yun? Bakit gustong mangyari ng Diyos yun? If God is a loving God, why does He allow this?
And if you're asking this question, you are not alone. If because some other people are also probably asking the same question. If God is a loving God, why does He allow this? Does God ask ethnic cleansing? Ano po yung ethnic cleansing? The mass expulsion or killing of members of an unwanted ethnic or religious group in a society. Gusto ba ng Diyos ito? Ito ba yung purpose dito? Ito ba yung layunin dito? Yung ethnic cleansing? Alisin ang mga unwanted ethnic groups. Aalisin ang mga religious groups na hindi sumasang-ayon. Ito po ba yung layunin ng Diyos dito? Is God a racist God? Is God misbehaving? Tandaan po natin mga kapatid. Number one, and I would like to submit to you, racist God? Remember, God repeatedly promised the land of Canaan to Israel. Maliwanag po yun mga kapatid. Simula pa lamang ay ipinangako na ng Diyos ang lupain ng Kanaan para sa mga Hudyo, para sa mga Israelita. And that's a very basic to know. Very basic to know po yun. Genesis 12:5-7, and Abram took Sarai, his wife, and Lot, his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people that they had acquired in Haran, and they set out to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan, Abram passed through the land to the place at Shechem, to the oak of Moreh. At that time, the Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to Abram and said, to your offspring I will give this land. So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. Chapter 17, verse 8, and I will give to you and to your offspring after you the land of your sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. That's Genesis 17, verse 8. Gayon din po sa Genesis 46, 1 through 3. Ang sabi sa Tagalog, kaya't si Israel, dala ang lahat niyang pag-aari ay naglakbay at dumating sa Berseba at doon ay nag-alay ng mga handog sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Ang Diyos ay nagsalita kay Israel sa mga pangitain sa gabi at sinabi, Jacob, Jacob. Sumagot siya, narito ako, kanyang sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto sapagkat dooy gagawin kitang isang dakilang bansa. That is chapter 46, 1 through 3 of Genesis. Some Bible scholars believe that some of the lands were actually paid by Abraham. Abraham bought them. Pinili na po talaga ito ni Abraham. At ang ginagawa lang po talaga dito, they were actually reclaiming some of the lands that actually belong to them in the first place. Kanila na talaga yon. At ito po ang komentaryo ng ilang Bible scholars. But one of the things that we can be so sure is this, that basic information sa Genesis, ipinangako na po talaga ng Diyos ang Kanaan para sa Israel. And this will progress. Makikita niyo po kung bakit. Makikita po niyo later on kung bakit. And so let me just say and submit to you my second point. Na hindi lang ipinangako ng Diyos ang Kanaan sa mga Israelita. At kung itinuturing natin na ang Diyos ay racist God, misbehaving, remember, the people of Canaan were practicing evil things. Gumagawa ng lahat ng kasamaan ang mga nasa Kanaan. Deuteronomy chapter 20 verses 16 through 18. But in the cities of these peoples that the Lord your God is giving you for an inheritance, you shall save alive nothing that breathes. But you shall devote them to destruction, the Hittites and the Amorites and the Canaanites and the Perizzites, the Hivites and the Jebusites, as the Lord your God has commanded.
that they may not teach you to do according to all their abominable practices, underline that they have done for their gods, and so you sin against the Lord your God. Sabi nga po sa Tagalog ng Deuteronomy 20:18, upang huwag nila kayong turuang gumawa ng ayon sa lahat nilang karumal-dumal na mga gawa na kanilang ginawa sa kanilang mga Diyos, upang kayo'y magkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos. And this was the reason why they need to be wiped out, sapagkat sila po ay nagpapatuloy sa kasalanan, sila po ay gumagawa ng lahat nilang karumal-dumal na mga gawa na hindi kayang isipin ng tao. At tunay na isang malaking pagmamahina sa kabanalan ng Diyos. Kaya kinakailangan silang maparusahan. And so God was using His people to occupy the land so that evil would no longer continue. Ginamit ng Diyos ang Israel na okupahin ang Kanaan upang hindi na magpatuloy ang kasamaan. This is never an ethnic cleansing. May layunin ng Diyos. Ang iniisip ng iba, God is simply a racist God. Ang Diyos ay talaga lamang merong pinapanigan at merong ayaw. May favoritism sa Diyos. This is never an ethnic cleansing. There was a reason why God was doing this. So that evil would no longer continue. Upang ang kasamaan ay hindi magpapatuloy. Sabi po sa Deuteronomio 9:4-5, ang sabi po sa Tagalog, huwag mong sasabihin sa iyong puso pagkatapos ng mapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo dahil sa aking pagiging matuwid ay dinala ako ng Panginoon upang angkinin ang lupaing ito. Sa halip ay dahil sa kasama ng mga bansang ito ay pinapalaya sila ng Panginoon sa harapan mo. Take note on that, dahil sa kasamaan ng mga bansang ito, pinapalaya sila ng Panginoon sa harapan mo. Yun ang dahilan. Hindi dahil sa iyong pagiging matuwid o dahil sa katapatan ng iyong puso ay iyong pinapasok upang angkinin ang kanilang lupain, kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo at upang kanyang papagtibayin ang salita ng ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno kina Abraham, Isaac at Jacob. Ito po yung Deuteronomio 9:4-5. Kaya po, hindi po ito simpleng pagiging racist God o sinasabi ng iba at inaakusa ng iba na ang Diyos naman ay pumapanig lang sa ibang bansa, sa isang bansa at the expense of others. Hindi po yun ang dahilan. Hindi po ito ethnic cleansing. Ito po'y ginawa ng Diyos dahil sa kasamaan ng mga bansang ito. It is because of their attitude. It is because na minamaliit nila ang kabanalan ng Diyos. Ito'y dahilan sa kanilang pagsuway at kuminsan nga po hindi natin talaga maipaliwanag na kasalanan ng tao ang Diyos ang sinisisi. Ang lahat ng kasalanan may consequences. Maybe some sins will not have an eternal consequence because God forgave them, but there will always be physical, earthly consequences sa lahat ng mga ito. Kaya ang bottom line po dito kung bakit nangyari ito ay dahilan sa kasamaan ng mga bansang ito, kaya God wanted to wipe them out. At isa pa nga, yung sinabi sa chapter 9, verse 4 and 5 na upang papagtibay ng salita ng pinangako ng Panginoon. That God will be faithful to the promise that He made to Abraham. Ipinangako ng Diyos para sa Israel. Pinangako kina Abraham, kina Isaac, at kay Jacob. You know, there were great evil, even satanic practices in the land of Canaan. You will never imagine the satanic practices in the land of Canaan during that time. God gave these people time for them to repent, as He also does to all and to everyone.
He gave them around 450 years, many years to repent their satanic practices. Grabe po ang kanilang ginagawang kasamaan. And yet, hindi masisisi ang Diyos sapagkat nagbigay siya ng pagkakaroon, opportunities for these people to repent, and yet they did not repent. And so it was not the fault of God, but because it is the fault of man, sapagkat sila'y nanatili at patuloy na nabubuhay sa kasamaan na pumukaw ng galit ng Diyos. Pangatlo na gusto ko pong isubmit sa inyo, na sinasabi ng iba, oh, God is a racist God. Racist God? Remember, third thing that I would like to submit to you, God punishes even His own chosen nation. Ang Diyos nagpaparusa kahit na yung kanyang mga pinili, kahit na yung kanyang bansang pinili. Kung talagang siya ay racist God, hindi niya parurusahan yung kanyang pinili. Grabe po din ang pagpaparusa ng Diyos sa mismong kanyang piniling bayan. Kasi sila mismo, patuloy na nagkakasala sa kanya. If God is really favoring one nation against all others, why then God punishes His nation? Like, alam natin yung Babylonian captivity. God gave them the land, but when they too did evil practices, nung sila mismo, ang bansang Israel ay gumagawa ng mga satanic practices, they were also removed, which resulted to Babylonian captivity. Kaya hindi po unfair ang Diyos. Sapagkat God does not favor one nation over the other or over other nations. Israel too was conquered. Israel too was brought to captivity when they rebelled against God. Hindi po to favoritism, hindi po racist ang God natin. God is never misbehaving by doing that. The people of Israel acted just like the Canaanites, and so they too were removed from the land. Pareho lang po sila ng kinalabasan at naging bunga. Israel was also removed from the land God gave them when they acted like the pagan nations around them. Pareho lang po ang kanilang naging kinahinatnan nang sila ay naging rebelde, kagaya ng mga Canaanites. Kaya hindi po tamang sabihin na ang Diyos natin ay may favorites o racist God. That God is misbehaving by choosing one nation over the other nations. Ang susunod ko pong nais ibahagi sa inyo na nagsasabing racist God ang Diyos ng Biblia. Remember, God instructed His own people to love the foreigners and the strangers. Ito pa ibinigay niya at sinabi niya, paano ito magiging racist God na kagaya ng inaakusan ng iba? Siya mismo ang Diyos na nagsabi, ang mga foreigners, ang mga strangers, ang mga nakikitira sa inyo, kinakailangan yung ituring ng maayos. Bigyan nyo ng pagkain. Let's read some scriptures. Deuteronomio 17 hanggang 19. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Kaya kanyang hinatulan ng matuwid ang ulila at babaeng balo at iniibig ang mga nakikipamayan. Take note on that. Iniibig ang mga nakikipamayan na binibigyan niya ng pagkain at kasuotan sapagkat alam nilang sila'y taga-ibang bayan. Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo naging mga dayuhan din sa lupain ng Ehipto. Makikita po niyo mga kapatid that God is never a racist God because God instructed His own people to love the foreigners and the strangers. Hindi po niya iniibig ang isang bansa at itinatapon at isinasahang tabi ang ibang mga bansa. Pinaparusahan din niya ang kanyang piniling bansa kapag sila'y nagkakasala. Kagaya nga po ng nabanggit natin, isang halimbawa ang Babylonian captivity. At ipinaalala nga sa mga Israelita, kayo ay naging dayuhan, kayo ay nakipamayan din sa lupain ng Ehipto,
kung paano niyo naranasan ang maging ang nakikipamayan at maging dayuhan, at kung gaano kahirap ang inyong naranasan, sana huwag niyo nang ipadama sa iba na nagiging dayuhan sa ngayon. Ito pa po ang ating gustong isubmit sa bawat isa na nagsasabing ang Diyos ay nag-misbehave by choosing one nation against the other. Raises God. Remember, God has a plan to bless all nations through Israel. Nais ng Diyos na pagpalain ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pagpili niya sa isang bansa, ang bansang Israel. That was the intention. Genesis chapter 12 verse 2, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. Alam po nyo, ang Genesis 12 concerning Abraham, God said, I will give you the position of blessing all people. Ibibigay ko yung posisyon upang mapagpala mo ang lahat ng mga bansa. And this took place at the coming of Jesus. It took many years bago nangyari. And yet, God fulfilled His promise. Kay Abraham, I will give you the position of blessing all people. Because through Abraham, from the people of Israel, from the people of Judah, dumating ang isang Jesus na tagapagligtas. And God blesses all people through, in Christ Jesus. Sa pamamagitan ng isang bansa, sumilang ang isang tagapagligtas. The ancestor of Christ can be traced back to Abraham. At ito po ang magandang balita dito. Why God chose one nation? Because God has a plan. God chose one nation not for salvation. And I will emphasize that. God chose one nation not for salvation but for service. Hindi pinili ang Israel para sa kaligtasan, kundi para maglingkod. So that through this one nation, Israel, the Messiah, the Savior of the world, will come. At ito po ang naging role ng Israel. As they were chosen, as they served God, the Messiah will be coming, the Savior will be coming from them, and God used this nation hindi po para iligtas ang bansang ito sapagkat kahit ang Israel, kahit ang physical Israel, mga kapatid, they needed Jesus Christ for salvation. Kaya naman po sila pinili ng Diyos ay upang sa pamamagitan ng bansang ito lumabas at magkaroon ng isang Mesiyas mula kay Abraham na magiging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Tandaan po natin mga kapatid, remember, God's justice demands that wicked nations should be punished and from His people, the Savior of the world may come. God blessed people of many nations through the coming of the Messiah, using Israel as the starting rallying point. Kay Israel, sa bansang Israel po nanggaling ang tagapagligtas. Ito ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang Israel. Hindi po for any reason, kagaya ng sinasabi ng iba na ang Diyos ay racist and ang Diyos ay guilty of ethnic cleansing just for the sake of one nation. Hindi po totoo lahat yun. Kaya naparusahan ng ibang mga bansa ay dahilan sa kanilang mga kasalanan. Hindi po dahilan sa feel lang ng Diyos na magparusa ng bansa. Meron pong layunin ng Diyos na mula sa isang tagapagligtas, mula sa isang bansa, sumilang at magmula ang isang tagapagligtas. Also remember that God is passionately loving all kinds of people. He is never partial to any group or tribes or language. When God is wiping out people, He does it because of injustice and wickedness of the people. Tandaan po ninyo mga kapatid na kahit nga sa langit,
Makikita natin doon ang from every tribes and from every languages that we will all be together because God loves everyone. Everyone. Walang hindi minamahal ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. God wants everyone to be saved. God is never partial as far as salvation is concerned. That's why in heaven you will meet people from every tribe and nations and languages. Because God loves everyone. When God is wiping out people, when God is punishing people, it is because of the injustice and wickedness. Parusa po, that was the response of God because of the evil practices, satanic practices of people. At yun po ang dahilan kung bakit po merong tinatawag na pagpatay na nakikita po kayo sa Biblia. It is because it is God's response to wickedness. God simply punishing the wicked. Because God is the God of justice. His holiness demands that sin must be punished. And also remember, it is true that God chose Israel as a nation, but He chose them so that, at ito po napahalaga, through the Messiah, the Savior Jesus Christ, salvation will come and all nations will be blessed. Sa pamamagitan po ng Israel, lalabas ang isang tagapagligtas, ang isang manunubos ng ating mga kasalanan. At inihanda po ng Diyos ang Israel. God is faithful to prepare Israel upang sa pamamagitan po ng bansang ito, ang isang tagapagligtas ay sumilang para sa kapakanan ng buong sanlibutan. Now, you cannot accuse God of being a racist God. Mahal niya ang buong sanlibutan, kaya nga kinuha niya, pinili niya ang Israel upang ang isa ay sumilang mula sa bansang ito. Why Israel? Well, it is part of God's sovereign choice. It could have, maaari sabihin natin, well, it could have been other nations. Yeah, you may be right. But I don't know why exactly Israel. But God chose Israel. Part ng kanyang pagpili. Part ng kanyang pagiging sovereign ruler. Na mula sa bansang ito, lalabas ang isang tagapagligtas. And it is not for the sake of one nation. Maliwanag po't pinapaulit-ulit natin dito upang sa pamamagitan ng isang bansa, ang isang tagapagligtas ay lumabas, isilang mula po kay Abraham hanggang sa henerasyon. At sa susunod na henerasyon, ang isang tagapagligtas ay sumilang because salvation needs to come in every tribe, in every nation. It needs to come to all people so that they will be blessed. Pinagpala po tayo ng Diyos dahil sa pagpili niya sa Israel upang ang isang tagapagligtas ay sumali. Kaya nga po, yung inaakusa ng ibang mga tao that God is wiping out other nations, tandaan po ninyo, wala pong kinalaman yun sa favoritism. Do not equate it that God is favoring one nation over the other. No, kaya po nagkaroon ng ganung pagpaparusa ang Diyos. It is because they are reaping the consequences of their sins. And the reason why God chose one nation is so that a Savior would be born. He is going to come from this nation so that all nations, as they come to the feet of Jesus, will be blessed. Mga kapatid, nagpapasalamat po akong patuloy sa inyong patuloy na pakikipagkaisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. We talk about this apologetics issue na kuminsan ang mga hindi mananampalataya ay nakakakita ng butas upang sisihin ang Diyos, akusahan ang Diyos, ikondina ang Diyos, masamain ang Diyos, at sabihan na minsan, God, your God is misbehaving.
Your God is not the God of love. Kaya nga po sa pamamagitan ng ganitong social media platform, sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan, we're trying to explain na baka namamali ang kanilang pagkaunawa. And so we are offering this kind of study so that even the believers of Jesus Christ, even the followers of Jesus Christ who are probably asking, bakit nga ba ganon? Bakit nga ba nakikita at nababasa natin sa Biblia ang ganito? Ay magkaroon po ng katugunan, magkaroon ng kasagutan sa ating mga puso at sa ating mga kalooban. Upang sa dakong huli, mga kapatid, and our intention and our goal is we will understand the God of the Bible, that we can really speak about the truth that we have by giving a reason that we have, the hope that we have with gentleness and respect sa mga taong hindi naniniwala, sa mga taong nag-aakusa na masama ang ating Diyos. And I hope this kind of lesson is helping you. At kung ito po'y nakakatulong, ibinabalik po nating patuloy ang papuri sa Diyos. At ang inyong lingkod ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Jonathan Oriliasa. Hanggang sa muli.